Nakatakdang sampahan ng National Bureau of Investigation o NBI ng kasong human trafficking si dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ng sinalakay na KTV bar sa Pasig City noong Abril. Maray naman itong itinanggi ni Defensor at sinabing handa niyang harapin ang mga reklamong isasampalaban sa kanya. Si Cherry Light sa balita. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ihahain ng ahensya ngayong Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office ang reklamong human trafficking laban kay Defensor. Kaugnay ito ng isinagawang operasyon sa Chicago Family KTV sa Pasig City kung saan nasagip umano ang 54 na hinihinalaang biktima ng human trafficking. Nauna nang sinampa ng kaso ng NBI ang asawa ni Defensor na si Julie Rose Defensor at ang kanilang anak na si Miguel Gabriel Defensor. Ayon sa NBI, lumabas sa mga dokumento ng korporasyon na kabilang ang mga ito sa may-ari ng establishmento. Sinabi rin ng NBI na lumitaw sa kanilang investigasyon na ang Chicago Family, KTV at Blue Hotel ay may mga structural modifications tulad ng mga tagong pintuan, hagdanan at daanan ng sasakyan na umano'y isinagawa ng walang kaukulang pag-aproba. Iginit din ni Matibag na may nakalaang opisina umano si Defensor sa loob ng KTV bar kaya hindi umano ito maituturing na walang kaalaman sa operasyon ng lugar. We are looking at Friday to file it kasi nga naging mahirap yung pag-aaral namin, kinuha pa namin yung mga official documents. So sa ngayon kasi yung annexes pinapacertify na lang namin para pagpasok sa piskalya mas malinaw yung mga ebidensyang nakalagay. Sir, ilan po yung mga official na makakasabay ni Mike na makakasuhan? May matrix. Makakasama ulit yung isang anak na corporate secretary kasama. But iba-iba yung degree ng participation. Ayon pa sa NBI, hindi maituturing na ordinaryong leaser lamang ang mga sangkot dahil lumalabas umano sa kanilang mga nakalap na ebidensya na planado ang mga pagbabagong isinagawa sa establishmento. So anong bottom line? Change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetrate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So hindi sila ordinary leisure. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code, pagpapalit ng design na walang paalam. Samantala, mariing pinabulaanan ni Defensor ang mga aligasyon at tinawag na malisyoso at walang sapat na batayan ng planong pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ng dating kongresista na handa niyang harapin ang anumang reklamong isasampa, ngunit naninindigan siyang walang katotohanan ang mga paratang ng NBI. Ayon kay Defensor, hindi siya maaaring ituring na responsable sa mga aligasyon ng human trafficking dahil marami umanong investors at iba pang personalidad ang may kaugnayan sa naturang negosyo. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. Iginiit din ni Defensor ang gusaling kinaroroonan ng establishmento ay dumaan sa mga kinakailangang pag-aproba ng lokal na pamalaan ng Pasig. Sinabi rin niya na may iba pang personalidad na may kaugnayan sa negosyo, kaya kinu-question niya kung bakit ang kanilang pamilya lamang ang pangunahing iniuugnay sa kaso. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Dagdag pa ni Defensor, mas nararapat umanong tutukan ng NBI ang mga kaso ng korupsyon na direktang nakaaapekto sa mamamayan kaysa saan niya'y mga kasong ginagamit para sa pamumulitika. Naniniwala rin siya na may halong politika ang mga aligasyon laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Gayunman sinabi niyang haharapin nila ang anumang reklamong isasampa sa tamang proseso ng batas. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat niyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.